Update sa mga inaalaga nating manok na Rhode Island Red at Black Australorp. So medyo malalaki na sila. I think 1 month and 20 days old na tong mga to. At thank God lahat naman sila nakasurvive. Anyway, ngayong araw nga ay maglalagay tayo ng panibagong rice hull sa ating chicken coop. Kasi nga yung unang nilagay natin dito ay naubos na. Kaya naman maglalagay tayo ng panibago para hindi mabaho yung kulungan natin. Great job. So yung idea na to ay nakita ko lang naman sa mga ibang vlogger dyan na naglalagay nga ng rice hull sa kulungan ng mga manok, lalo na sa mga chicken coop, para hindi masyadong bumaho yung mga ipot ng mga manok natin. And I think for me, effective naman siya guys. So far, hindi malangaw at hindi mabaho yung chicken coop natin dahil nga naglagay tayo ng mga rice hull. At ngayon, maglalagay tayong muli kasi naubos na yung mga naunang nilagay natin dahil nga yun, kalalaraw ng mga manok na to. Ayun guys, katatapos lang natin maglagay ng rice hull. Lahat yung 18 chicks na pinakita ko sa mga nauna kong video, lahat sila nakasurvive. Ayan, malalaki na sila pero may isang medyo maliit lang. Ayun, 18 heads sila at 7 yung lalaki I think and 11 yung babae. So ibig sabihin kung iisipin natin hindi maganda yung ratio kasi yung ideal para sa breeder at least 4:1. Ibig sabihin 4 hens to 1 rooster. So since mas marami yung lalaki natin, siguro at kukunti pa lang yung hens magiging breeder natin, ang mangyayari yung ibang rooster for standby na lang sila, at kapag dumating na yung araw na makabili tayo ng iba pang hens, so makakagamit, may rooster na tayong ready for breeding. At ayun nga, napansin ko lang may mga ilang piraso ng manok dito na hindi ganun kalaki. Do lumaki naman sila, pero kung i-compare mo sila sa ibang manok ay medyo mas maliit sila. Kaya naman napa-research ako tungkol dito at nalaman nga natin na maraming factors kung bakit hindi pare-pareho yung size ng mga manok, even though magkakasama naman sila sa kulungan at kahit pare-pareho naman silang pinapakain ng sabay-sabay, pinapainom ng tubig, binibigyan ng vitamins ng pare-pareho, bakit hindi sila magkakapareho ng size? Why is it so small? And nalaman nga natin na maraming factor guys. Una na nga dyan yung genetics nila. Kahit pa sabihin natin same day hatch sila, hindi pa rin magiging pare-pareho yung size nila kapag lumaki sila. Kasi meron talaga dyan magiging maliit at meron dyang mas malaki. Pwede rin daw maging dahilan yung bullying. So hindi naman talaga yun maiwasan, lalo pat magkakasama sila sa isang kulungan. Meron talaga dyang manok na nabubuli kasi nga mahina sila. Kaya ang tendency, hindi sila nakakakain ng maayos at hindi sila nakakainom ng tubig ng maayos at minsan na-stress sila dahil sa mga bumubuli sa kanila. Bullying needs to be stopped now. Kaya naman ang lagi kong ginagawa sa tuwing nagpapatoka ako sa mga manok natin ay binabantayan ko talaga sila at sinisigurado natin na lahat makakakain.